Dindo Caraig abay nagsalita na sa tunay na dahilan kung bakit tuluyan na nga lumaglag ang kanyang pangangatawan. Panoorin natin ito. Kasi nagkasakit ako na hindi ko pinaalam. Kumbaga parang nilalagnat ako lagi, ganyan. Hanggang sa nagka-rashes ako, dala ng stress. Kasi kapag alam ko na totoo yung sinasabi sa akin ng mga basher, magiging masaya ako kasi totoo eh. Pero pag alam ko na hindi naman totoo, doon ang kahinaan ko kasi hindi naman totoo, ganun yung pambabasake. Kaya na-stress ako, ganun. Siguro yung mga basher na yan, pag nakikita nilang nai-stress yung taong ini-stress nila, masaya sila, di ba? Parang nasaniban sila ng masamang ligaw na kaluluwang espiritu. Yun kasi yun sa kanila. Kaya orasyon ko na lang kayo. Sa huling live nga ni Dindo Caraig, sinabi niya na marami nga pong nagme-message at nakakarating na mensahe sa kanya na tila baga malaki ang pinayat at ikinabagsak ng kanyang pangangatawan. Inamin po niya na meron po siyang or nagkasakit siya nang hindi niya sinasabi sa lahat ng kanyang mga fans dahil na rin po sa sobrang stress at sa dami ng mga bashing na kanya pong natatanggap at katulad na lang po yung last na bash sa kanya kung saan pinost po yung picture itong girl na to na katabi niya nasa screen ngayon, which is yung tinatawag niyang BFF niya, no? Kababata niya po yan na nagpost po ng mga photos nila together. At dahil po dito ay samot-saring mga bad words ang natanggap nga ni Dindo maging ng kanyang best friend. At sa huling post nga din, sinabi din at nagpaliwanag po ito pong girl na ito na mag-best friend po sila nitong si Dindo Caraig kasi marami nga nagre-react na mga Lindo fans na parang may mga hindi kagandahang mga salita na ginagamit laban dito sa kanyang best friends at ginagawan sila ng issue. Ang kapansin-pansin lang na kapag hindi magkasama si Analing at saka itong si Dindo, kung ano-ano pong mga issue ang kanilang ipinupukol at issue na ginagawa dito kay Dindo Caraig. Wala naman po ako nakikitang any reason para po i-bash itong si Dindo. Kung mapapansin po natin na talagang puro positive naman po yung inilalabas niya dito po sa mga videos niya at wala po siyang inaaway na any bashers. Never po siya na nakikipag-away at sumasagot sa lahat ng mga paninirang puri na ginagawa po sa kanya. Kaya naman sa huling live niya, ipinaliwanag din niya, ito po panoorin natin. Masaya ako kasi connected kasi ako sa inyo eh. Yung sa mga totoong nagsusupport sa akin, connected ako. Once na nakita niyo na mahina ako, nabaksak yung katawan ko, bakit gano'n ako, siyempre, maraming dadali sa isipan niyo. Bakit gano'n si Bunso? Gano'n, di ba? Kaya yun, laban lang. Kumbaga parang para sa inyo, para sa amin din, para happy ang lahat, happy tayong lahat. Gagawin natin ang lahat, di ba? Pero yung nandun pa rin sa isipan nila na parang gamitan na naman, mali po kayo ng iniisip, di ba? Hindi naman po ako ganun tao. At hindi naman po ganun lahat ng mga kaibigan ko, lalo na ang team. Hindi po. Nilinaw ni Dindo na walang any issue or walang awayan or walang gamitang nagaganap between Lindo dito po at sa Sherban. Kitang-kita naman natin na talagang maganda po yung friendship na ipinapakita nila sa publiko at maganda ang kanilang samahan. Ipinangako naman ni Lindo na talagang magkikita na po sila ni Analing this coming tomorrow, no? Sa kanya pong sa kanyang Facebook story, sinabi niya na miss niya na nga si Analing at gusto niya na itong makasama. Pero syempre, there are times talaga na hindi talaga natin sila makikita together. Kasi nga naman, may sarili-sarili rin pong buhay si Analing at si Dindo. Si Dindo po ngayon ay nag-i-schooling. Panoorin natin ang kanyang paliwanag. Meron lang din ako ipapa-interview sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon talaga lagi kami magkakasama, di ba? Kasi may kanya-kanyang pagkakabisihan, may mga kanya-kanyang schedule, di ba? Kaya, tawag dito, sana maunawaan nyo yung gano'n. Hindi yung sa kaligayahan nyo lang iisipin. Kailangan lagi kami magkasama para sa kaligayahan nyo. Diba? Hindi napapabayaan na nga namin ng kalusugan namin eh. Diba? Tsaka, tawag dito, ang dami nyo, hindi namin maisip. Nilinaw niya sa kanyang mga fans at sa lahat ng mga supporters ng Lindo na may mga pagkakataong hindi natin sila makikitang together dahil yun nga may sarili-sarili silang buhay at may sarili-sarili rin silang mga pamilya na kailangan po nilang puntahan at kailangan nilang makasama. Katulad po na sinabi ko earlier na si Lindo po ngayon ay nagbabalik eskwelahan. At the same time may mga racket po din po siya na pinupuntahan, may mga trabaho siyang pinupuntahan. Kaya naman kahit gusto niyang pagbigyan ng mga fans no na lagi sila makita together ni Analing, pero kailangan niya pong gawin to dahil meron po siyang mga
prior commitments na kailangan niyang gawin. So yun po yung ipinaunawa niya. So dahil po hindi po sila napagbibigyan, kasi kung totoong mga supporters yan, hindi po yan magsasalita ng against at paninira dito po kay Mr. Dindo Caraig. So ito pa yung kanyang sinabi, panoorin pa natin. Isa, di namin makausap na maayos, diba? Tulad yan, yung mga hindi napapansin sa mga comment section, minsan nagagalit, nagtatampo sa akin, hindi nila maintindihan kung bakit, diba? Kasi isa lang mahina yung kalaban, sobrang dami yun, diba? Kasi sobrang dami, hindi naman kaya huwag na kayong magtatampo at mag-aano, kasi once na nakakabasa ako din ng ganyan, parang sadyang lahat kakulangan ko talaga, hindi ko nabasa isa-isa, kung gugustuhin ko man na mabasa lahat, kasi hindi talaga kaya, diba? Kiyumi, hello sa'yo, shoutout. Jonavic, hello po, shoutout sa'yo. Kaya, yun. Mylene, shoutout. Bukas magkikita po kami. Pinamanhik niya sa lahat ng kanyang mga supporters at sa lahat ng kanyang mga viewers that time na kung sakaling makakapanood sila ng ilang mga vloggers na gumagawa po ng mga paninirang puri against dito kay Dindo Caraig at kay Analing, ay wag na pong i-post or i-share dun po sa kanilang GC at sa mga group, no, sa mga fan group po ng Lindo. Kasi according to Mr. Dindo Caraig, madali siyang maapektuhan sa lahat ng mga napapanood niya. At sinabi niya rin na kung may mga ganitong klaseng vlogger na ginagamit na nga sila. Totoo po yan, ginagamit na po yung pangalan nila, pinagkakakitaan na sila, tapos sinisiraan pa. Which is very, very wrong. Diba? Dapat po, we should always be respect yung boundaries ng bawat isa. Si Mr. Dindo Caraig po, di ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng ilang mga fake news peddlers na mga vloggers na naninira sa kanya dahil which is normal kasi po matuturing na public figure na rin kasi itong si Mr. Dindo Caraig at si Analing dahil sila po ay napapanood na din at marami na rin pong mga fans na talagang gustong gusto sila. Ito pa, panoorin natin. Tawag ito? Kapag alam yung buzzer tapos nagko-content ng gano'n, alam nyo napapadagdag lang yung views. Huwag nyo nang pansinin. Diba? Kasi pag pinansin nyo, nagko-comment kayo, tapos magbabalita kayo dito ng negative. O isisend nyo sa tapos sa mga group. Alam mo, nagbabawal ko talaga sa aking mga group yung live ng ibang tao, doon isa-share, puro negative. Yung iba naman, nagpaparami lang ng followers, ng views, lumali support, ganyan. Hindi. Dahil nakikusap ako, huwag po kayong maglalagay sa mga group, sa mga GC, ng mga negative content. Diba? Kasi sarili nyo lang din ang stress nyo, mandadamay pa kayo ng ibang tao. Pag oras na nakita nyo, huwag na kayong mag-hikayat ng tao para panoorin pa yun. Ganyan po yung mga taong mga walang respeto. Diba? Ikaw content kami, content yung ano pang babash. Kaganda ba naman sulat sa tubig, hindi ka basher. Nag-support ka talaga ng tunay. Hindi yung alam mo saan ka lang kikita ng pera para mapansin at para sumikat ka. Sa paraang mali. Diba? Very wrong. Nakaka-stress. Yeah guys, Shout out po sa GC community dito mo. Ang kanya kong dito mo GC Scripted Team OFW. Shout Shoutout po Team Scripted Team OFW. Yung sa iyo, Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!